Pokwang, we notice lang na palagi kang nasa title role. You think you are worth it? Illegal life. Oo, ikaw lagi. Lahat ng hindi ko ginagawa mo. Eto na naman, you're always in the title role. Ariana, hindi naman siya yun. At saka yung Nathaniel. Oo. Hindi, Manay, siyempre pagka nakasalalay sa iyo yung title ng pelikula. So, nagiging challenge po sa akin yun para mas pabutihin po yung trabaho. At saka, kumbaga, bigyan mo ng hustisya and respetuhin mo yung idea ng pelikula at ng bawat katrabaho mo ng director, lahat ng mga writers, kasi ikaw pinagkatiwalaan nila. Yun yun man. At nasa-challenge po ako sa ganun. And I think Richie will translate that Yes. para sa ating mga... At saka may tanong na rin ako kay Richie. Richie, parang isa kasi dito sa pinakabida. May conflict kayo ng stepfather. And it was very... Hindi naman po siya conflict in the sense na inaway ko, pero parang may part po kasi yung character ko na para maging buo ako, kailangan kong i-let go yun, yung pag-aalaga sa kanya. Di ba issue naman po natin yan, yung at a certain age, aalagaan pa ba natin ang magulang natin o yung sarili natin? Tapos, more than conflict namin yan ni Papa Frank, mas naging conflict namin yun ng mag-ate. Kasi parang naglalabas yung sino ba talaga mag-aalaga sa magkakapatid, sa mga magulang? Questionin natin. Realidad yan ng pamilya, di ba? So, yun po yun. Pero Pilipino talaga. Yes, Pinay na Pinay po talaga ang pakiramdam ng pelikula na siya. With American actors in the cast. Now here's Pablo Tarino. Mr. Pablo? Philippine star. Yeah. Kay Direk, may significance ba yung mga pangalan ng characters, Edsa at saka Bonnie? Opo, yung nanay po nila, pinangalan talaga sa kanila. Siguro that was probably the most Filipino way that dinidikit ng isang nanay sa mga anak niya. Kasi nag-ibang bayan na siya. Pero originally talaga, pinanganak na Epifania de los Santos. Pinakasal. So ang stepfather nila Mr. Woolworth. So Epifania de los Santos Woolworth. Bonifacio, Bonnie Avenue Woolworth. Tapos si Paco, our writer is Noel Nugit. He is based also in the States, but was previously an employee of ABS-CBN. So he was very playful sa idea na connecting a foreign name to a Filipino road or a Filipino street. Yes, yeah. Direct, another question. How's it working with Pokwang? She's known as a comedian. Ano bang advantage working with Pokwang as a comedian? And then, of course, may drama tong pelikula to. How was it working with her? And did you have a hard time making her shift from comedy to drama? Sobrang hard time. Joke! Sobra. Hindi, how is it working with a comedian? Ang comedian, ito nakilite. Pero ito malalim. Ito may mga dinadaanan. So, madali yun, yung comedy. Tapos, natural lang if you have a good script. Tapos, meron kang magaling na artista. Tapos, pag ginawa niya yung eksena at pinok-through ninyo, dinadagdag niya eh. Kasi ganun lang lagi yun. A director will guide. But the artist, knowing their character, dinadagdag, ini-enhance. So, working with Pokwang is always a delight. Except for that first day. I will never, but hindi. Kasi nga, she had, first day jitters. Ang una niyang eksena, kissing scene. So medyo kabado siya. But other than that, it has always been a delight. Pambihira na humingi kami sa artista ng 22 days straight. Halika dito, drop everything and be Maria Tasubong. I hingi niya. And she said, I'll do it. On day off, first day, wala. Dumating siya gabi pa, first day tomorrow, shooting na tayo. Tara. And she's very professional. And it's always a pleasure working with Mama. Yeah, thank you. Last two questions. Anong aspeto ba ng buhay ng mga Pilipino sa abroad ang pinuportray sa pelikula nito? Kasi yung immigrants na sila eh. So, ang buhay sa Amerika, you create your own family.
you create your own community. So kung nasa na sila sa stage na matagal-tagal na sila, pero talaga sa pamilyang magkakapatid, may mga iba na talagang yung mga ibang kapatid that resist being Americanized, and that would be Ate Elsa. Medyo, nung dumating si Bonnie sa Amerika, may pangarap, nag-college. Nag-college siya, so, di ba may mga kapatid na nakakatapos at may mga kapatid na hindi masyado. At yun ang naging issue. Siguro minsan yung pag-alaga sa magulang, mas naiisip ito, mga iba, hindi, eto lagi. Tapos nun, sa pagmamahalan ni Mercedes na sumakabilang buhay, galing ng Tagalog ko, at saka si Papa Frankie, inampon nila ang isang anak na si Paco. And the movie begins na si Paco, hinahanap rin naman niya yung tunay niyang roots. So yun na. Yeah, thank you. Kay Pokwang lang. Pokwang, ano bang in-enjoy mo sa pelikulang to? Tsaka, anong lesson natutunan mo portraying itong role na ito, itong latest role na? At gaano ba kahirap itong role na ito? Mahirap na mahirap, pero pero pag nakikita mo masaya sa lahat sa set, dumarating na nakamiti lahat. So, nababawasan yung mga stress ko sa trabaho, nakikita mo silang lahat na talagang very supportive talaga sa role ko rin dahil alam nila kung gaano kahirap yung mga pinagagawa ko dyan. Tapos, ano pa yung isang? Anong nai-enjoy mo sa paggawa ng Lahat na-enjoy ko. Unang-una yung mga halikan. Diyos! Kami nung tayong plastikan. Gusto ko yun? Ano pa ba? Yung ano? Hindi, teka lang. Kumalma ka, Richie. Kumalma ka. Ate ko. Tawag ba, yung panahon na habang nag-shooting kami, napakaganda ng weather kasi hindi mainit. Nakisama talaga sa amin. And anong lesson? Kasi sa totoong buhay po, ang nanay ko ngayon medyo uma-Alzheimer's na rin. Doon sa karakter ng aming Papa Frank. Na parang sa mga ganitong panahon na ang mga magulang natin, mas kailangan nila tayo. Kaya yun ang struggle ng buhay ko. Uunahin ko ba sarili ko o itong pamilya ko na kailangan ako. Sa ngayon, yun ang nararamdaman ko po sa nanay ko sa totoong buhay. Kasi hindi na niya ako tinatawag na Marieta, kung ano-ano na tinatawag niya sa aking pangalan. Kahapon lang, sabi niya sa akin, kumain na ba ako? Yung ganon. So, parang yun ang lesson na nakuha ko sa pelikulang to na habang nandito pa sila, habang nabubuhay pa sila at kasama natin, ibigay na natin kung ano yung nararapat na pagmamahal para sa kanila. Only question na lang. Dalawa ng pelikula po kung ginawa mo na puro nakaset sa abroad. Sa dalawang pelikula ngayon, anong nakikita mong buhay ng mga Pilipino sa abroad na palagay mo medyo malungkot at on the other hand,